Okanogi, ano ang status ng sitwasyon? Nagsisimula na po ang evacuation, ma'am. Ang mga sundalo ay nagsisimula na ilipat ang mga tao sa ligtas na lugar. Ang mga pangpublikong sasakyan gaya ng mga bus ay nagsisimula na rin tumulong para ilipat ang mga tao sa ligtas na lugar. Anong balita sa mga Japanese Army? Sila po ay naghahanda na din magbigay ng backup para sa atin, ma'am, sabi ni Okanogi. At ang Hanjo nasaan na? Ito ay unang lumitaw sa Kanawa at lumubog sa lupa habang nagpapalaki. Pinaniniwalaan na lumitaw ito dahil malapit na ito maglabas ng mga bagong yojo. Ang paligid ng Hanjo ay napapaligiran ng maraming bilang ng yojo, sabi ni Okanogi. Ako na ang bahala sa Hanjo. Ang lugar na ito ang magiging sniper point. Kaya ko natamaan ang target mula doon. Kaya natin ito gawin natin ang lagi nating ginagawa. Good luck sa inyong lahat. Ang sasakyan ng mga defense force ay papunta na sa lugar ng Hanjo. Handa na ba kayo oras na para mag-kaiju hunting, sabi ni Hoshina. Ang unang misyon namin. Hindi ako makapaniwala na ikaw si Kaiju number 8. Huwag mo akong bibigwin sa misyon na ito, Kafka Habino. Si Kafka ay nag-fufukos at napakaseryoso tignan. Ngunit bigla na lang siyang nasusuka kaya naman nagkagulo ang lahat sa loob ng saksakyan. Ang mga tao ay nasa ligtas na lugar na. At ang mga militar naman ay handa na din para bumak up sa mga defense force. Nakarating na din ang team nila Kafka sa pyrometer at handa na para lumaban. Kung ganun ito ang neutralization area. At yan naman ang Hanjo na kailangan namin pabagsakin. Sasabihin ko sa inyo ang plano. Ang unit ni Captain Ashiro ay ang bahala pabagsakin ng Hanjo. Ang problema ay gumagawa ang Hanjo ng mga yujo sa mga dinadaanan nito. Ito ang neutralization area. Kailangan niyong siguraduhin na walang yojo na makakalabas sa area na ito. Importanteng misyon ito dahil delikadong makalabas kahit isang yujo na ito. Kailangan natin sila maubos agad bago pa sila makasira ng mga gusali dahil mahal at matagal ang magpaayos ng mga gusali. Kayong mga baguhan ilalagay kayo sa pinakadulo ng ating depensa. Ibig sabihin kayo ang magiging last line of defense sa mga makakalusot na yojo. May tanong pa ba kayo? Ang lahat ay nakafocus at seryoso na sa parating na laban. Kahit gaano pa kataas ang mga scores nyo sa training, hindi yun makakasalba ng buhay. Ito na ang oras para ipakita nyo ang galing nyo sa totoong laban, mga baguhan, sabi ni Vice Captain Hoshina. Ang mga baguhan ay handa na at nilabas na ang kanilang battle cry. Sa mga nanonood dyan, mag-enjoy kayo, sabi ni Hoshina. Ang mga militar ay tumutulong sa defense force para pabagsakin ang malaking Hanjo. Lahat ng platon at mga militar ay maghanda na para sumugod. 8 minuto bago makarating si Captain Hoshina sa kanyang posisyon. Oras na, Senpai. Oo, sa misyon na ito kailangan kong ipakita na kaya ko gampanan ang trabahong ito. Hindi ka magiging ganap na officer sa pinapakita mo ngayon. Matatanggal ka na sa loob ng 3 buwan. Ito na ang pagkakataon ko. Kinakabahan at napre-pressure ako sa misyon na ito. Pero kahit papano excited ako sa misyon na ito. Malamang kabahan ka talaga dahil ito ang iyong pinapangarap na trabaho, sabi sa isip ni Ichikawa. Senpai, gawin nating isang malaking tagumpay ang misyon na ito. Tama ka, sabi naman ni Kafka. Ang defense force ay may nakita ng yojo palapit sa lugar nila. Oras na para lumaban, Kikuro. Bakit mo naman ako sinasabihan ng gagawin? Huwag ka mamamatay, Ichikawa. Ikaw din, Senpai. Ang team nila Kafka ay tumalon na. Si Kafka naman ay nagtawag ng Spirito. Gumapang na si Kafka gamit ang Spirito ni Spider-Man. Ang attack chopper ay handa na para i-deploy si Captain Mina. Si Captain Ashiro ay nasa lokasyon na. Pakiusap, papuntahin niyo ang Hanjo sa Sector Bravo at maghanda para alalayan si Captain Mina. Ang mga militar naman ay nakahanda na para magbigay ng suporta at nagpaputok na ang mga ito. Pati ang Air Force team ay tumutulong din pabagsakin ang Hanjo. Oras na para sa inyong unang misyon, sabi ni Hoshina habang nanunood ng mga paputok. Ipakita nyo sa mga superior nyo kung gaano kayo kagaling, dagdag pa niya. Si Kafka at Kikuro ay magkasama sa isang platon. Nag-umpisa na pero hindi na ito tulad nung exam. Napakakalmado ng pakiramdam ko. Nararamdaman kong tinutulungan ako ng suit ngayon lumakas. Unleash ang combat power, sabi ni Kafka. At siya ay inatake ng yujo at tumilapon sa basurahan. Huwag kang pumunta sa harapan, basura, 1% ka lang, kaya doon ka lang sa likod, sabi ni Kikuro kay Kafka. Bakit ba kailangan pa natin bantayan ang mga walang alam na baguhan na ito, sabi ng mga superior nila. Pwede bang pumunta na lang kayo sa isang gilid at huwag hamarang sa daan, dagdag pa ng ibang superior nila. Makinig kayo, hindi pa natin alam ang kainaan ng mga yujo na ito, mag-play safe muna kayo hanggang malaman natin ang kainaan nila. Ang yujo naman ay sumabog ng malakas. Roger that, sabi naman ni Kikuro. At pinaulanan niya ang mga yojo at inubo ito gamit ang kanyang napakataas na unleashed combat power. Nagulat naman ang platoon leader nila at sinabing hindi pang rookie ang lakas ni Kikuro.
At nalaman na nila kung gaano ba kalakas si Kikuro. Nice one, sabi naman ni Kafka kay Kikuro. Ano pa bang inaasahan mo sakin, malakas talaga ako. Ni-report naman ng system ng suit na bumibilis ang tibok ng puso ni Kikuro. At nainis siya sa system. Sa Sector F naman ay busy din sila sa mga lumalagpas na mga yoju. Kasama nila dito si Iharo na nagpapakita ng maganda. Magaling Furuhashi, sabi ng mga superior niya. Nakita mo ba yon, Ichikawa? Si Ichikawa naman ay mag-isa pinabagsak ang isang napakalaking yujo. Tinapos mo lang ba mag-isa yan? Oo, pinalitan ko ng freeze rounds ang baril ko. Sa tingin ko mas okay ito para sa style ko sa pakikipaglaban. Kapag nasanay na ako dito, sa tingin ko mas mapapadali ang paghunt ko ng kaiju. Nagulat naman si Iharo kay Ichikawa. Kailangan kong lumakas para hindi na kailangan pa ni Senpai mag-transform. Sa Sector J naman nakikipaglaban si Aoi nang malapitan sa isang yujo at kinaya niya naman ito. Hindi matamaan ni Azumo ang mga yujo sa bilis. Kaya naman gumawa siya ng paraan para mapahinto ang mga ito. At matapos sila, ang mga superior naman nila ay nab-I-believe sa pinapakita ng dalawa. Platoon Leader Nakanoshima, ano bang meron sa mga yun, nahihiya na ako sa sarili kong kakayahan. Alam kong maganda ang batch ng taon na ito pero hindi ko inaasahang ganito kaganda, sabi ni Platoon Leader. 6 na napatumba ko, mukhang bumabagal ka na, Azumo. Oo na, tandaan mo nakuha mo lang naman yung 6 na yon dahil naka-backup ako sayo. Ang platoon leader ay naglalaway na sa galing nila Azumo at Aoi. Nagugulat din si Nakanoshima sa ibang kabatch nila dahil mas malalakas pa ang mga ito kesa sa matatagal ng Defense Force officer. Talagang nahahatak ng mga magagaling ang kanilang kasama na nasa ibaba nila, sabi ni Nakanoshima. Ang mga yujo sa paligid ay paunti-unti nang nauubos. Ang platoon ni Ikaruga ay umaabante na at pinangungunahan nito nila Iharo at Ichikawa. Nag-aalala naman si Kafka dahil ang lahat ay mayroong naitutulong habang siya naman ay nagiging pabigat lang sa grupo. Ano bang pwede kong gawin? Naalala naman ni Kafka ang sinabi ng lalaki kanina. Makinig kayo, hindi natin alam ang kahinaan nila kaya mag-play safe muna kayo habang inaalam natin yon. Nakita naman ni Kafka ang yujo sa likod niya. Lalaban ako gamit ang aking sarali armas, sabi naman ni Kafka. Senpai, tignan mo. Anong kalokohan ang ginagawa nun? Nagulat naman si Kafka dahil kahit 1% lang siya, naging mas napadali ang pag-opera niya sa kaiju. Maganda kung mayroon ding ganito ang mga taga-cleanup industry, sabi naman ni Kafka. Si Kafka ay hinahanap ang core ng kaiju ngunit wala ito sa normal na kinalalagyan ng core nito. Nagulat si Kafka sa nakita. At kinontak si Vice Captain Hoshina. At sinabing nakita niya na ang core ng kaiju. At matatagpuan ito sa leeg ng kaiju ngunit sa likod at harap nito ay may matigas na muscles fibers. Kaya naman ang may mga mababang firepower kailangan tumira sa gilid ng kaiju. Nabilib naman si Hoshina sa sinabi ni Kafka. Meron pang isang importanteng bagay, ang mga yujo na ito ay may reproductive organs. Ang itsura nito ay puti na parang itlog, matatagpuan ito sa likod nila. Kung hindi natin masisira ito, ang mga bangkay ng mga kaiju na ito ay gagawa ulit ng panibagong yujo. At maaaring mas magdulot pa ng malaking problema sa atin sa hinaharap. Sobrang galing ng nagawa mo, sabi ni Hoshina. Nagulat naman sa tuwa si Kafka. Okanogi, ikalat mo ang balitang yon sa buong team. Roger that, sabi ni Okanogi. Sigurado akong natutunan mo yan sa nakalipas mong trabaho, pero ang pag-aaral mo siguradong nakatulong din sa'yo ng malaki. Well done, sabi ni Vice Captain Hoshina. Natuwa naman si Kafka dahil may naitulong na siya sa team. Gagawin ko lahat ng makakaya ko hanggang sa makalaban na ako sa tabi ni Mina. May sumabog ng malakas. Lumingon si Kafka at inakalang umaga na. Ang lahag ng puwersa ng militar ay inuutusan ng umatras. At inutusan namang puntiryahin ng Defense Force ang hita ng kaiju. Dahil si Captain Mina alias Layla ay nakapwesto na. Wala nang akong nakikitang ibang target sa area. Nakalock on target na ako. Nakakasana ang isang bala, handa na ako magpaputok, sabi ni Mina. Pwede ka na magpaputok, sabi ni Okanogi. Habang sa gitna ng laban, naalala naman ni Mina ang pangako nila sa isa't isa na maging astig na officer ni Kafka. Kafka, kung manood ka, ito na ang narating ko ngayon, sabi ni Mina. Si Captain Layla ay nag-iipon na ng enerhiya para sa gagawing napakalakas na pag-atake. Sinabi naman ng system ang unleashed combat power ni Mina na umabot ng 96%. Punuoran mong mabuti ito, Kafka, sabi naman ni Vice Captain. Kinalabit na ni Mina ang gatilyo at ito gumawa ng napakalakas na pag-atake na bomb-utis ng napakalaki sa napakalaking Hanjo. Nagulat ang lahat sa ginawa ni Mina. Yan ang kapangyarihan ng taong gusto mong tabihan sa laban, sabi ni Hoshina. Pangalawang bala, nakakasana. Pwede ka na magpaputok, sabi ni Okanogi. Si Mina ay talagang napakalakas. Kaya naman bumagsak na ang Hanjo. Pangatlong bala, nakakasana. Okay, sige, magpaputok ka na.
Ang kaiju ay hindi na gumagalaw at sira na ang core. Ang lakas talaga ni Captain. Pang-apat na bala nakahanda na, pero hindi na gumagalaw ang Hanjo, sabi ng nasa base. Ibigay mo na ang order, sabi ni Mina. Roger, sabi na lang ni Okinogi. Mas maganda ang ganito kesa mapanood sa TV at sa binoculars, sobrang galing niya talaga. Sumusuko ka na ba, sabi ni Hoshina. Kung gusto mo siya makasama sa laban, ibig sabihin kailangan mo din magkaroon ng ganyang klase ng kapangyarihan. Kung ganun, kaya mo ba gawin yun, Vice Captain, sabi ni Kafka. Hindi ko kaya yun, sabi naman ni Vice Captain. Ang combat power ko ay hindi kasing galing pagdating sa mga baril. Kaya naman wala akong klase ng kapangyarihan para pabagsakin ang malalaking kaiju. Pero pagdating sa small at medium size na kalaban, Captain, sa likod mo, siguro mas magaling ako kaunti kay Captain. Katana, sa sobrang bilis hindi ko man lang nakitang nilabas niya yon. Ang pamilya ko ay isang clan ng kaiju hunters sinula pa noong Muromachi period. Mas magaling ako sa bagay na ito. Ang Captain at Vice Captain ang pinakamalakas na miyembero ng Defense Force. Kami ay ginawa ng kanya-kanyang sandata na bumabagay sa estilo ng pakikipaglaban namin. Hoshina, bagsak na ang Hanjo, sabi ni Mina. Tama ang usapan na ito, ang totoong palabas ay mag-uumpisa pa lang, sabi ni Hoshina. Pero kakasabi pa lang bagsak na ang Hanjo. Ang problema pala nila ay meron pang mga buhay na sobrang raming yujo sa bangkay ng napakalaking Hanjo. Ang maraming yujo ay pasugad na at parang nagkaroon bigla ng yujo tsunami. Oras na para maglinis tayo, tapusin natin ito ng mabilis. At umuwing sabay-sabay humigop ng sabaw, sabi ni Hoshina. Parang napakadali lang ng gagawin sa tono ng pananalita niya. Pagod na ba kayo agad? Kung ganun mukhang kailangan nyo pa sanayin ang katawan nyo. Okay guys, ipakita nyo sa mga baguhan na ito na mas mataas ang fighting spirit nyo kesa sa unleashed power nyo. Ang malanding platoon leader ay pumuporma na. Pwede na kayo magpahinga kasama ko habang nakikipaglaban ang mga senior nyo. Ang dalawa naman ay piniling makipaglaban kesa Lam Andy. Ang mga baguhan ay pagod na. Ang mission na ito ay sobrang laki para sa kanila, sabi ni Okinogi. Pero kapag nalampasan nila ang pagsubok na ito, mapupunta na sila sa panibagong level. Ang karamihan ng mga Defense Force officers ay nagre-retire ng may 20-30% combat power. Pero kaunti lamang ang nalalampasan ng pader na yun at nagiging captain. Sa ngayon ang nakakalampas pa lang sa pader na yun ay si Kikuro Shinomiya. Pero sa tingin ko may isa pa, sa tingin ko si Reno Ichikawa ay kaya ding gawin yun. Kainis, naglaan ako ng 5 taon sa college training araw-araw. Bakit hindi ako makasabay sa kanya? Iharu-kun, sa tingin ko ubos na ang yujo sa lugar na ito. Oo nga, mukhang tama ka. Parating na ang iba dito, umabante na tayo, sabi ni Ichikawa. Habang umaabante sila, nakakita sila ng taga-monster sweeper. Ano ginagawa ng tagalines dito? Hindi ko ba narinig ang alarm? Mamaya pa kailangan ang monster sweeper dito. Sira na din ang isang ito. Nasira na ANV, nilagay kong reproductive organs nila, sabi ng lalaki. Paano nila nalaman? Mukhang may napakamagaling silang tauhan na maraming alam tungkol sa kaiju, sabi ng lalaki. May alam ba kayo tungkol dito, sabi ng lalaking kaiju.